morning everyone! Alam ko na mayroon ng mga bagong paraan upang makapagtapos ng pag-aaral kahit ikaw ay matanda na. Ang storya natin ngayon ay konektado sa bagong paraan upang makapagtapos ng pag-aaral. Ito ay ang ALS o tinatawag na Alternative Learning System. Ngayon ay huwag na nating patagalin pa at tayo na ay magsimula. Everyone, let us welcome to our show, Miss Lihay Lihay and Miss Villar. Good afternoon po. Magandang umaga po sa inyo, no? Kamusta naman po kayo ngayon? Okay naman po. So, busy lang dahil sa ginagawa sa school. Nais ko lang po itanong kung anong storya nyo at bakit nyo naisipang pumasok sa industriya ng ALS? Ano ba ang mga naging inspirasyon nyo upang ituloy ang dati nyong nasimulan? Ako dati kasi para sa akin, ayoko na mag-aral. So, parang naiyak mo. Kaya ayoko nag-ano eh. Hindi, dati kaya pumasok ko ng ALS kasi gusto ko matapos yung pag-aaral ko kasi kahit matanda na ako, gusto ko matupad yung pangarap ko. Ayoko nang bilis yung luha ko eh. Yun na, boss, salamat din sa ALS kasi kung di dahil sa ALS, hindi namin matutupad unti-unti yung pangarap namin, di ba? Kasi yung isip namin, may edad na kami, hindi namin kaya, pero hindi pa. Diba? Sobrang proud po ko na napapasok ako sa ALS. Napakarami ko pong mga natutunan. Marami po kong aral na natutunan sa ALS. Na kahit na po may edad na, hindi tutuli ang lahat at pwede pang mag-aral basta may pangarap ka. Marami pong mga struggle bilang isang magulang at meron akong 3 anak. Napakahirap pagsabay-sabayin ang pag-aaral, pagiging isang estudyante at pagiging isang magulang. Pero dahil sa gusto ko pong makatapos ng pag-aaral, pumasok po ako sa ALS at salamat sa ALS dahil nabigyan kami ng pagkakataon na matupad ang aming mga pangarap. Sa pagpasok nyo sa ALS, ano ang mga hamon o challenges na naranasan nyo? Meron bang pangyayari na kung saan gusto nyo nang tumigil at sumuko? At anong ginawa nyo upang magpatuloy pa rin? Yung challenge is yung bilang isang ina, isang estudyante. Yung estudyante ka, may estudyante ka pa. Parang ang hirap-hirap ng i-balance ng time kasi nag-aaral ka, may mag-aaral ka pa. Also, ako, working din ako. Working student din ako. Like, syempre, kung may pamilya ka na kasi, kailangan po, kung saan kaso may pangarap tayo, kailangan natin ituloy yung pangarap. Minsan gusto ko sumuko kaso, inano ko sa sarili ko, nandito na ako, nangarap ako, kailangan ipagpatuloy ko. Siguro po para sa akin, mahirap po pagsabayin yung pag-aaral at pagiging isang magulang. Especially po pagka kailangan nila ako sa school at nasa school din ako, gagawa ako ng paraan para masundo sila sa school. Napakaraming challenge na na-encounter namin sa ALS. Pero sa awa ng Panginoon, nakakaya pa rin namin ito at napagsasabay pa rin namin. Ano bang mga naisip nyong plano kapag kayo ay nakatapos na sa ALS? May mga pangarap ba kayo na gusto nyong matupad dati? Bata pa lang ako, nangarap ako maging business woman, maging successful. Akala ko, hindi ko na kayang gawin. Siguro ngayon, dahil napatuloy ko yung pag-aaral ko, dahil nga sa ALS, siguro matutupad ko yung pangarap ko. Like, ngayon pag nakatapos ako, depende kung may budget ako, pero magtatrabaho ako as a working student pa rin ako. Basta matupad ko yung pangarap ko, ipagpapatuloy ko siya. Hanggang sa lahat ng gusto kong maabot at magkaroon ng magandang buhay, gagawin ko. After po ng ALS ito, siguro po magta-try po akong mag-aral po ulit. Mag-aral po ulit para in the future magamit ko po ito sa plano kong business. Business para in the future magamit ko po siya na makapagtrabaho ako. Yun po. Ano ang mga hindi nyo malilimutan na experience ninyo
Sa muling pag-aaral, may mga na-miss ba kayong ginagawa sa pag-aaral nyo? Siguro po yung hindi ko makakalimutan o experience yung nung grade junior high school ako, nung hindi ko makakalimutan yung pinabasa ko ng teacher ko. Sobrang nahiya ako noon kasi sobrang nahiya talaga ako noon kasi parang hindi ako prepared, hindi ako ready kasi dahil bilang isang magulang, napakatagal na nung hindi ako nag-aral. Kumbaga parang nalungkot ako. Nalungkot ako noon at yung time na yon ay ginawa kong inspirasyon yon para pagbutihan ko pa yung pag-aaral ko at magawin ko yung best ko. Ako naman, hindi ko malilimutan. Nung graduate ako ng junior high, yung akalain mo na, akala ko hindi ko matutupad, pero kinaya ko, natupad ko, kahit matanda na ako, hindi naman, kasi ngayon ko na-realize na hindi pa lahat lang ang edad para tumigil ka mangarap. Basta may pangarap, walang edad, walang basihan. Kung kaya mo naman siya tutuparin mo siya. Siguro po ang isang mamimiss ko ngayon sa ALS is yung mga classmate ko. Kasi after kasi ng aming senior high school, I'm sure back to reality na kami, halos lahat kami hindi naman po kami makakapag-college. Mamimiss ko po yung mga classmate ko, si Joanne, mga teacher ko, mga classmate ko. Sobrang laking part ng ALS sa akin dahil isa silang pamilya para sa akin. At sobrang saya ko kasi dahil sa ALS, matutupad ko ang pangarap ko. Sa akin din, ang hindi ko rin malilimutan yung mayroong nabuong pagkakaibigan. Parang sa akin nagkaroon ako ng ate, ng pamilya. Like sa mga teacher, marami din akong natutunan na alam mo yung kahit matanda ka na, lagi ko inisip kasi matanda na ako, hindi ko na kaya. Mag-aral nakakahiya kasi ganun, pero hindi pala. Buti na lang, mayroong programa yung ALS na kahit may edad ka na, hindi hadlang yun. So, yung malilimutan ko, yung hindi ko malilimutan, yung nagkaroon ako ng pamilya sa ALS. Yung pagkakaibigan na nabuo, nagkaroon ako ng ate, alam mo yun, tapos kaibigan. Yun. Ano ang natutunan nyo? Anong mga lesson ang natutunan nyo nang pumasok kayo sa ALS? Ang natutunan ko pong lesson is, number 1 po, yung pakikipagkaibigan, pakikinig sa bawat isa, pakikipag-cooperate. Napakasayang maging isang estudyante ng ALS dahil ang ALS ay nagiging simbolo o parts ng pagkatao ng isang tao. Dahil dito, mas na-express mo ang kakayahan mo na kaya mo. Sobrang proud ako sa sarili ko dahil nakakaya kong pagsabayin bilang isang magulang at bilang isang mag-aaral. Katulad nga ng sinabi ni Madam Bane, katulad sa kanya, isang magulang, nakakaya ko rin siya kasi ako, work ako, may estudyante ako, pero ang natutunan ko, huwag kang basta-basta sumuko sa buhay. Dahil hindi mo matutupad yung pangarap mo kung ikaw mismo susuko ka sa buhay mo. Sabi nga nila, hindi mo mararating yan kung ikaw hindi mo siya raratingin. Para sa akin, siguro sobrang natutunan ko, wag basta-basta give up. Kung may pangarap ka, ituloy mo lang. Ano naman ang mga mensahe nyo sa mga taong nais ulit makapag-aral at nag-iisip na mag-take risk at pumasok sa ALS? Ano ang mga payong nais nyong sabihin? Kung may papayo ko po sa mga gustong mag-aral ulit at matupad ang kanilang pangarap, hindi pa uli ang lahat. Kung may gusto, may paraan, sabi nga nila. Kung gusto po talaga nilang mag-aral ulit, pwede po nilang subukan ang ALS dahil ang ALS po is just 2 times a week. Kayang-kaya po siyang pagsabayin o isingit sa oras. At sana rin po, huwag silang mawala ng pag-asa. Kung gusto po nilang talagang mag-aral, subukan nila. Subukan nila hanggang sa matupad nila ang pangarap nila na makatapos ng pag-aaral. Ako, mapapayo sa kanila, huwag niyong isipin na may edad na kayo. Matanda, bata, may karapatan kayong mangarap. Kung gusto niyo ipagpatuloy yung pag-aaral niyo, kung hindi niyo kayang yung time niyo, kung hindi niyo siya ma-handle ng maayos, yung ALS, handa kayong tulungan. Lalo na sa ALS, yung priority nila yung
may work ka man, may pamilya ka man. So, hindi hadlang yun. Kasi, ang ALS handa kang tulungan hanggang maabot mo yung pangarap mo. Basta ako, mapapayo ko lang sa lahat ng gusto pang mag-aral, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pangarap nyo, tuparin nyo. Kasi, sabi nga nila, yung parang alam mo yung like kasabihan na hindi mo wag kang susuko kasi alam mo naman sa sarili mo na kaya mo. Like katulad niyan, buti nga yung ALS na programa ng ALS is fix siya sa atin, katulad sa atin. May pamilya na, so estudyante na, may estudyante pa. Alam mo yon, nagtatrabaho pa. Kaya At nag-aaral. oo. Kaya sa mga gustong mag-aral, huwag kayong matakot sumubok. At bago ang pagtatapos, ano ang mensahe na masasabi nyo sa sarili ninyo ngayon at malapit na kayong makapagtapos ng pag-aaral? Ang masasabi ko sa sarili ko ngayon, Bane, sobrang proud ako sa'yo. Sobrang proud ako sa'yo kasi kinaya mo dati, alam mo, pangarap mo lang na makatapos ng pag-aaral. Sobrang proud ako sa'yo kasi nakakaya mo na hindi pa huli ang lahat. Kahit na 36 years old na ako, nakakapag-aral pa rin ako at malapit na ako matapos ng senior. Sobrang laking achievement para sa akin ito at sobrang proud ako kasi maraming beses akong sumuko, maraming beses kong tinanong ang sarili ko kung kaya ko bang pagsabayin ang pag-aaral at pagiging isang ina. Pero ilang buwan na lang, tatapos na kami. So, sobrang proud ko sa sarili ko. Ako naman, nasabi ko sa sarili ko, proud din ako kasi akalain mo yun, yung dating Joanna na nangarap lang, ngayon matatapos na. Alam mo yun, yung pangarap ko lang siya na makatapos ako ng pag-aaral. Gusto ko mag-aaral. Kaso broken family ako, pero dahil sa ALS nga, tapos yun, natupad ko yung pangarap ko. Proud ako kasi kinaya ko. Kinaya ko maging isang empleyado, isang nanay, isang student. Kaya sobrang proud ako sa sarili ko. Kaya maraming salamat din sa ALS kasi lahat to, kundi dahil sa kanila, yung opportunity na binigay sa amin, hindi namin ito makakamit. Yun lang. And for our last question po, lights on or lights off po? Pakiulit po. I like that. Lights on or lights off po? Ako gusto ko lights off para hindi kita yung Sa akin ba pwede pong both? mahirap yun, bukas hindi yun. Thank you po. Thank you Maraming po. salamat po. Gusto ko sanang mag-thank you sa lahat ng teacher namin. Salamat po sa effort, sacrifice, at pagtuturo sa amin. Bigyan pa po sana kayo ng mahabang buhay ng Panginoon, malakas na pangangatawan, siksik, liglig, at nag-uumapaw ng blessing. Salamat po sa lahat ng pagtuturo at paggabay sa bawat isa sa amin. Salamat Ako po. din. Thank you po sa lahat ng teacher namin. Hindi na po namin kayo isa-isahin. Alam nyo na po kung sino kayo. Maraming salamat sa mga turo na binibigay nyo sa amin. Hindi kayo nagsasawa sa Sa kakaintindi mga sa amin. pangaral. Sa pagbibigay nyo sa amin ng payo, pagtuturo. Lahat marami kami natutunan. So, ayun po. Maraming salamat. Salamat po. Seems like everybody's got a price. Miss Villar, ano pong plano nyo this 2024? Hello po. Ang plano ko po ngayong 2024, after po ng graduation ko ng senior high school, mag-enroll po ako ng TESDA for beauty care. Gusto ko po sanang matutong maggupit, magkulay ng buhok, at gusto ko po magamit yun sa future kung gusto ko pong magkaroon ng business o magtayo ng business or kung mag-a-apply po ako ng trabaho. Magagamit ko po yun. At sana po this year 2024, matupad ko lahat ng pangarap ko, makatapos ng pag-aaral, makatulong sa pamilya, at mapag-aral ko ang mga anak ko. Maraming salamat po and God bless everyone. Hey Lihay, ano pong plano nyo this 2024? Okay, thank you po. Ang plano ko ngayong 2024, siguro makatapos ako ng pag-aaral,
makatapos yung anak ko ng pag-aaral at matupad po yung pangarap ko, pangarap ng anak ko, at makamit po yung pangarap ko talaga na magkaroon ng sariling bahay. Yun, para sa 2024 ko na para sa pag-aaral ko naman, sisikapin kong makatapos ng college. So, ayun. And thank you. Nandito nga po pala tayo ngayon sa San Fernando Mega World Capital sa tinaguriang pinakamalaking McDo ng Pampanga. So, ayan po siya. Kung nakikita niyo po siya, maganda po yung surroundings niya. So, ayun po. Maraming salamat po. When the sale comes first and the truth comes second. So, hi mga ka-ALS! Nandito po tayo ngayon sa tinatawag nilang Little Vegan. So, ayun po mga ka-ALS, konting trivia lang. Alam niyo po ba itong building na yan? Yan. Alam niyo ba, ginawa siya is 1923, yung mga building dito. Yun, ginawa siya ng 1923, mga ka-ALS. So, parang ang ganda-ganda niya tingnan mga ka-ALS. Sa totoo, first time ko rin makarating dito. Tingnan nyo yung paligid mga ka-ALS. So, ayun mga ka-ALS. Ako, ang plan ko ngayon 2024 is makapagtapos ako ng pag-aaral. Sisikapin ko magkaroon ng sariling bahay. Siyempre mga ka-ALS, alang-alang sa pamilya ko mga ka-ALS. Tapos makapag-college ako mga ka-ALS. Siyempre, tayo bilang isang mami mga ka-ALS, kailangan din natin mangarap para sa anak natin. So, ayun mga ka-ALS, plan ko talaga yung makatapos ako ng pag-aaral, makapag-college, magkaroon ng sariling bahay. At syempre, konting negosyo mga ka-ALS. Syempre, di naman natin yun magagawa mga ka-ALS kung hindi tayo magsisikap. So, yun mga ka-ALS, para matupad lahat ng plano natin ngayong 2024 mga ka-ALS, kailangan samahan natin ng sipag at tiyaga. So, ayun lang mga ka-ALS. Thank you so much. So, ang ganda ng spot natin mga ka-ALS. So, yan yung tinatawag nila na Little Vegan dito sa Gapan, Nueva Ecija. So, ayun, thank you mga ka-ALS. Thank you po sa teacher namin, kay Ma'am Julina, sa opportunity na binigyan mo kami ng chance na mag-vlog ng ganito. So, parang na-tour din po ako. So, ayun. Thank you. Bye-bye!